Prepare ko na si Zeta para sa kanyang bath. So, nilagyan ko siya ng hair oil para kumapal ang kanyang buhok. Dahil manipis ang buhok ng aming baby Zeta. Good morning everyone! Welcome to Zeta's Mama and Dada's YouTube channel. So, for today, we will have another day in a life. Ang aming morning routine ni Baby Zeta. So, sunny ngayon and hindi nag-snow. Yan ang nangyayari sa labas. Ang Dollar General. So, yan, maaraw siya. And buti na lang maaraw kasi sobrang lungkot and depressed pagka ang lamig, tapos very gray ang surrounding, nag-i-snow. Sa una lang maganda yung snow, pero pagka medyo tumagal-tagal na, nakaka-depress na siya. So yan, samahan nyo kami today sa aming morning routine ni Baby Zeta. Are you ready to eat? Baby, are you ready to eat breakfast? Yes. Yes, Mama. Yan, si Zeta mahilig siyang tumingin dyan sa salamin. Gusto niyang tingnan ang kanyang sarili. Ganyan daw talaga pag mga babies, mahilig sa mirror. Hi, Zeta. Hello, baby. So, ready na siya for breakfast. Ang breakfast niya ngayon is carrots, rice, and chicken. So, pinag-mix-mix yon. Si Richie yung gumawa. Hindi kasi ako marunong gumawa. Marunong naman ako, kaya lang mas magaling siyang gawa ng baby food. Pagka naubos na tong ginawa niya, ako na yung gagawa din. Kasi kailangan ni Zeta kumain. Meron kami binili na Gerber baby food, kaya lang, di ba mas maganda pa rin yung walang preservative. Pero sabi nila wala preservative yung sa Gerber, but mas maganda pa rin na tayo mismo yung gumawa. Mas gusto ni Zeta yung vegetables kaysa sa mga sweets like fruits. Mas gusto niya tong carrots, chicken, and rice. Kasi nung ni-start namin siya mag-solids, nung 6 months old pa lang siya, nag-start kami sa sayote. Kaya siguro mas prefer niya ang mga vegetables. Pero kumakain naman siya ng banana or oranges, mga fruits. Pero konti-konti lang. Kasi marami siyang nakakain pagka mga gulay. Tapos sa rice, sinusubuan ko siya minsan kahit hindi dumaan sa food processor, and okay naman. Wala naman naging problema. Talagang very Asian ang taste buds ng aking baby. Tapos yung chicken, in-start na namin siya sa
meet nung nag 9 months old na siya. So, a few days ago. Or a few days before siya mag 9 months old. And okay din naman. So, siguro sa mga susunod na buwan is mag-start na kami sa beef or pork. Pero chicken muna. Unti-unti. Mga nakikita ako sa internet, talagang ini-start na nila kahit parang 7 months pa lang or 8 months pa lang yung baby nila ng BLW. Pero ako, natakot pa kasi ako bilang first time mom. And kami lang lagi dito ni Zeta kasi nga si Richie pag nasa work, 4 to 5 days siyang wala. And nakakatakot pag mag-choke si baby. Yung first aid is hindi ko pa alam kung paano gawin. Heimlich or Heimlich maneuver. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Pero aaralin ko siya just in case of emergency. Mas maganda na ang sigurado. Kasi si Zeta mas gusto na niya kumain ng solids kaysa sa milk. Talagang ang gana-gana niya kumain ng mga solids. Favorite niya to carrots. Nag-try kami maghanap dito ng sayote. Sobrang nakahanap kami sa Walmart, pero hindi maganda ang klase. Parang ano na siya, luma na. Tapos ang mahal pa. Nagpunta naman kami sa Filipino store ng aking mother-in-law. Nagdalawang isip ako kung kukuha ba ako or hindi. Pero mas maganda yung quality ng sayote doon. Yun kasi yung unang food na, solid food na binigay namin kay Zeta nung 6 months old pa lang siya. Gusto niya yun. Tsaka maganda siya kasi yung kanyang digestive system is okay, hindi siya hindi siya nagkakaroon ng constipation. Kaya yun. Hindi ko alam kung if ever pumunta ulit, bumalik kami dun sa Filipino store kung kukuha ako ng sayote. Yay! Ayan, ubos na niya. Time na for vitamins ni Zeta. So, ito yung vitamins na tinitake niya. Galing pa ito ng Philippines. Celine. Kasi hindi ko pa alam kung anong vitamins ang ibibigay sa kanya na galing dito sa US. Pero pag naubos na itong mga vitamins na dala ko galing from the Philippines, yan, hanap na kami ng vitamins for her. Gustong-gusto niya itong vitamins na ito. Dalawa ang vitamins niya. Celine and Nutrilin. So, sa lunchtime ko, binibigay yung Nutrilin. Tapos sa breakfast. After ko pakainin si Zeta, ako naman yung mag-breakfast. So, ito yung breakfast ko. Tira lang yan na rice kagabi. And then, meatballs and potato. Then, hot choco. And then, this sauce. Dito kahit hindi mo ilagay sa ref yung ibang food mo, hindi siya mapapanis kasi nga sobrang lamig. Okay, so, kain na muna ako. Bago ulit hugasan yung mga feeding bottles ni Zeta. So, yan. Tapos na akong kumain. Lalagay ko na ito sa dishwashing machine. So, iaan ko muna. I-rinse ko muna siya. Kasi minsan pagka hindi mo nire-rinse sa dishwashing machine, yung mga natitira pa. Kaya dapat panlawan mo muna dito.
dito nilalagay yung soap. Noong sa dishwashing machine, nilagay ko na. Kasi minsan nakakalibutan ko ilagay. Kaya after ko mag-wash, nilalagay ko na agad. Para dun sa susunod na batch. Pero ginagamit ko to, inirarun ko lang siya every night. Para hindi magastos dun sa soap. And marami naman yung kaya niyang i-hold. So yun, every night lang. Next naman is maghuhugas na tayo ng feeding bottle ni Zeta. Nababaran ko ito ng sabon. So ano na lang. Babanlawan ko na siya. Habang si Zeta ay nalilibang pa sa kanyang mga toys. Pagkatapos nun, kapag ipiprepare ko na yung kanyang pampaligo. So, ayan, sterilize ko na yung bote ni Zeta. Kayo ba, yung may mga babies dyan, 9 months old na si Zeta, pero ini-sterilize ko pa rin yung mga gamit niya. Yung feeding bottles, kutsara, yung baso niya. Kasi sa Google, nung chinek namin, iba-iba yung information. Yung iba sabi, dapat up to 1 year old, ini-sterilize mo pa din. Yung iba naman, 6 months old, 7 months old. So, hindi ko alam. Pero, ang ipa-follow namin, most probably, is yung up to 1 year old. Just to make sure. Kasi, syempre, diba, yung immune system nila is hindi pa ganun ka-develop. So, it's very safe than sorry. Yan, si Zeta. Pag may ginagawa ako, ganyan ang ginagawa niya. Naglalaro siya ng kanyang blocks. And this one, music box or music, whatever. Kanyang favorite toy na si Bunny. Galing to dun sa mga nephews ko sa Philippines nung andun na pa kami. Sa mga cousins niya. Gustong gusto niya to. Yan. Galing yun kay Cody and Sian. Say hello to Cody and Sian, baby. Hello, Kuya Cody and Kuya Sian. Hello. Hello. Prepare ko na yung pampaligo ni Zeta habang siya ay nanonood ng kanyang favorite show. Yung husband kasi Richie, ayaw niya na laging pinapaulit-ulit yung pinapanood ni Zeta. So, ito ang aming bathroom. Yung apartment namin, meron siyang parang yung ganyan na heater run by a propane company. Kaya lang, nung tinry ni Richie, madumi yung ano namin. Yung aming bathtub. So, wag yun na siyang pansinin. Nung tinry namin, or tinry ni Richie, nung hindi pa kami dumadating dito, masyado daw mahal. 2 days lang siya nagstay dito. And, parang 3 months pa lang naubos na. So, kung 2 days lang siya, ilan lang yun? Sa isang buwan, 8 days times 3, 24 days lang siya. So, wala pang 1 month. Naubos na yung propane. Hinihintay ko siyang umilit. And, ang bayad niya is parang nasa $800. Kung hindi ako nagkakamali. So, mahal. Kaya, we opted to use space heater, electric space heater, like this one. Ayan. Tapos, may mga box heaters kami every room. Para, ayan, makontrol yung lamig. So, ang nangyari dito, ayan, nag-freeze ang tubig, katulad dito, sa shower. Kailangan ko siyang i-open, kasi nag-freeze na yung tubig. Ayan lang yung lumalabas na tubig dyan.
Mamaya pa yan babalik sa normal. So yan, prepare ko na yung pampaligo ni Zeta. Ito yung isa sa mga heaters namin. Meron pa kami mga box heaters. Kada room. May isang box heater andun sa may bandang kitchen. Kasi medyo malaki tong space dito sa aming living room. Kaya hindi kaya ng isang heater lang. Sa room namin may ganito din. Tsaka isang box heater. Then isa maliit na heater sa bathroom. Prepare ko na si Zeta para sa kanyang bath. So, nilalagyan ko siya ng hair oil para kumapal ang kanyang buhok. Dahil manipis ang buhok ng aming baby Zeta. Galing pa to sa Philippines. Tapos, oil sa kanyang katawan. Para hindi masyadong malamigan. Mama ko kung totoo ba yun. Yung nanay ko kasi lagi siya nilalagyan ng oil. So parang na-adapt ko na din. Siguro sa ngayon na si Zeta, nilalagyan siya ng oil. Tapos nang maligo si Zeta, medyo fussy siya. Nilalagay ko siya sa kanyang stroller kasi ako naman ang maliligo. Sa mga nagtatanong kung naliligo pa rin ba kami araw-araw dito sa US kahit winter, yes po, naliligo kami araw-araw kahit na winter kasi meron namang heater, and mas okay nga yung naliligo ka everyday kasi parang mas refreshing and hindi na siya ganun kalamig. Yun yung para sa akin. Hindi ko alam sa iba. Kasi meron ako mga napapanood sa TikTok na hindi daw sila makaligo. Nahirapan silang maligo. Pero kami naman ni Zeta, lalo rin si Zeta kasi nga sanay siya sa Philippines maligo araw-araw. Fast siya pagka hindi ko siya napapaliguan agad. So, ayun. Yes po, naliligo kami araw-araw. So, ako naman ang maliligo. Sasama ko siya dun sa bathroom. Kasi medyo anxious pa ako na iwanan siya mag-isa dun sa crib niya. Ayaw niya rin kasi dun sa crib niya. Ayan. So, ito yung isa naming room dito. Ano siya? Empty. Wala nagro-room dito. Yun yung isang space heater. Ayan siya. Malamig dito. Yan yung ano ni Richie. Tai Chi room. Pwede rin dyan crawling si Zeta, kaya lang ang lamig. Ang hirap i-warm up yung room. Ayan, so kuha muna ako ng aking gamit. So kung mapapansin nyo pa, napakasimple lang ng aming bahay. Actually, hindi siya modern house. Ayan, ito yung room namin. Ito yung space heater, isa pang heater. Yan yung aming baggage. Tapos yun yung sa labas.
Yung room, yung aming bed, makikita nyo hindi siya color coordinated. Si Rishi pumili niyan. Ewan ko ba dyan sa kanyang taste ng color. Ayan. Gusto kong palitan, pero baka next time pa. Ito yung rug na binili namin. So, kukuha po na ako ng aking gamit. Ano si Zeta? Dito sa amin, sa Connecticut. Dahil nga winter, hindi pwede ang wala kang socks. Dapat lagi ka nakasuot ng medyas. Sa Pilipinas, di ako nagsasocks. Pag nag-rubber shoes lang. Binagsak naman niya itong kanyang blocks. Tapos pagkatapos kong maligo, inamin ko na ng milk si Zeta. Hirap pag-vlog habang ginagawa ang mga ito. So, dito siya, habang ako ay maliligo, hindi pa rin nagiging okay ang aming tubig. So, i-fill up ko na lang ito. Nagagamit ako ng tabo para makaligo. Kasi yung shower ay frozen pa din. Diyan lang yung si Zeta. Madalas umiiyak yan habang naliligo ako, pero wala naman akong choice. Kaya before nung sa Philippines pa ako, okay lang kahit patagal ako maligo. Pero dito, kailangan 5 minutes tapos na kasi nga itong ating baby ay iyak na ng iyak. So yan, ligo muna ako. Ayan, so tapos na akong maligo. Dito ako nakasuklay. Madalian dahil nga si Zeta ay umiiyak na. Yan, si Zeta. So, naging okay na yung sa shower namin. Nag-run na ulit yung water. So, bago ako lumabas dito, i-off ko yung heater. Kasi baka mag-cause ng fire. Ano bang gumagamit? Tapos, i-run ko na itong aming laundry. Every other day ako nag-laundry. Okay na kami ni Zeta. Na baby. Nalinis ko na din yung dumi dun. Konti. So, mamaya, after 3 hours, ano na, pwede ko na siyang i-collect. Pero sa gabi ko na yung kinukuha at tinitiklop para patulog na si Zeta. So yan, maaraw sa labas. Ayan.
Ayan, ang Dollar General. Ay, hindi masyadong kita. Ay, mag-focus. So anyway, yan, maaraw sa labas. Kagaya ng sabi ko kanina, yung bahay namin is hindi siya yung modern house na makikita nyo kadalasan sa mga vlog sa USA. Yung mga houses nila is modern. Kami po ay nakatira sa countryside. Kumbaga, probinsyang-probinsya po ito. Tapos, normally pang houses, well, hindi naman lahat. Kahit yung parents nila Richie. Pero maganda yung bahay ng parents nila Richie. Ito sa amin kasi is luma na tong apartment na to. And simple lang. 2-bedroom lang siya. Huh? I cannot see Zeta. Because she's in her stroller. Come here, baby. Your dada wants to see you. She's still off camera. Zeta, hi baby. Hi baby. Hello. You pretty girl. Tapos na kaming maligo ni Zeta. So, I'm going to end this vlog now. Kasi magti-take na ng kanyang noontime nap si Zeta. And then, magsasaing na ako. Siya kakain ng lunch. Then, pagkagising ni Zeta, lunch na din niya. So, ayun lang for today's vlog, guys. See you again very soon. Bye-bye!